What's up mga kabulol? So it's me again, I'm back to Stop TV channel. So pasensya na guys ha, medyo hindi tayo masyadong nakakapag-upload ngayon ng videos kahit na napakadami kong editing na nakalagay, nakasave. So nabisi lang talaga sa trabaho at saka nagkaroon lang tayo ng konting iniisip kaya hindi ako makapag-focus sa pagbablog. Pagpasensya nyo na guys. So ngayon kaka-out lang namin, Biyernes. So may pasok kami bukas kaya maaga kaming nag-out ngayon, alas 6 lang, which is alas 5 sa Pilipinas time. So dito sa Korea, advance kami ng 1 oras. So ngayon, dahil paubos na yung pinamili namin dahil pa summer na, lumalakas kaming kumain pag summer kasi sobrang init. So kailangan talaga natin ng lakas. So kinukuha natin yun siyempre sa pamamagitan ng mga kinakain natin. Bibili lang ako ng mga tinapay dito, pang merienda lang, tapos tawag dito maghahaponan kami. So yan, kumusta pala yung mga solid kabulol natin dyan? Nagkaroon ba kayo ng employer? So yung mga na-select ba? So marami ba? So mag-update naman kayo guys, kumusta na? At sa mga nakapasa sa exam, sa naganap na exam, sa mga nakausad sa registration, sa last registration na ginanap din, so congratulations po sa inyo lahat. At sa mga hindi pa naman nakapagpa-register, hindi umabot sa registration, nag-aaral pa lang o bumagsak sa exam o wala pang employer, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ganyan talaga, kasama na yan sa buhay, di ba? So ang tamang isipin nyo, baka hindi pa kayo ready o nire-ready pa kayo ni God para sa mga bagay-bagay na pwede nyong kaharapin in the future. Kaya hindi kayo nag-iisa, lagi nyong tatandaan yun. Hindi lang kayo, maraming mga katulad nyo nung baguhan na nag-uumpisa pa lang, talagang dumadaan sa samot-saring struggle na yan. Pero ang kailangan nyo lang tandaan magpatuloy kayo at maging consistent. Hindi dahil nabigo ka sa unang pagkakataon, susuko ka na. Malay mo, sinusubukan lang tayo na nasa taas. Kasi bibiro yung pag OFW, at lalo na dito sa South Korea yung bagsak nyo. Iba yung trabaho sa Pilipinas sa trabaho dito. Dito hindi pwedeng mabagal, makupad, gumalaw. Talagang dito puro pali-pali, mabilis. Kahit na wala sa ayos, wala sa hulog, basta pali-pali, natutuwa yung mga Koreano. So tunay yan, realidad yan guys. So pupunta lang ako dito sa malapit na convenience store para makapag-merienda at makapag-update ako kahit papano sa inyo. Medyo nagsasummer na rin dito guys, hindi na siya ganun kalamig. Tingnan nyo, naka Crocs na lang tayo, hindi na ganun kakapal yung suot natin. Ito yung pinakakalbaryo naman sa amin dahil buhusan, nagluluto kami ng tanso. Ito naman yung pinaka ayaw ko na sitwasyon guys, dahil sobrang init. Grabe, triple yung pagod na nararamdaman ko kapag sobrang init. Pero wala tayong magagawa. Ito yung pinirmahan natin kontrata, ito yung trabaho natin. I hope in God's will dadating din I hope in God's will dadating din yung araw na uuwi na tayo at makakasama ko naman ang pamilya ko, dahil nakakapagod na rin dito sa trabaho ko. Kaya marami nagtataka ba't nagtagal ako ng almost 13 years dito sa trabaho na to. Pati yung mga bagong Nepal, tinatanong nila paano ako nagtagal. So ito, dito ako pupunta, sana bukas. So dito tayo pupunta guys. So dito tayo pupunta bukas kaya. 짱겼어요? 네. 딩동 딩동. 미안해요. 여기 딩동 딩동. Yung mga iba dito sarado, kailangan pa mag-doorbell. 네, 고맙습니다. 네.
So ito guys, so dahil may nakaupo doon na dalawa, so nagiinom sila. So baka hindi tayo makakain ng mabuti. So minabuti kong iuwi ko na lang, kakainin ko na lang doon sa kwarto ko. So merienda lang naman to guys, dahil naubos yung tinapay na nabili ko kasi. Tsaka bumili lang ako ng ilang cup noodles. Hindi naman ako laging nagka-cup noodles kasi masama sa katawan natin to eh. So pantawid gutom lang guys, dahil gutom na gutom ako. So mamaya maghahaponan pa rin kami kahit na kumain tayo ng tinapay at ramyun. Grabe no, sa mga nagdaang araw, linggo, ang daming nangyari sa Pilipinas, sa South Korea, yung government ng Korea. Parang lahat ng bansa nagkakaroon ng kanya-kanyang bangayan, kanya-kanyang away. Puro pamumulitika lahat ang nagiging cause kung bakit nagkakagulo yung mga bansa, di ba? So apektado tayong mga mamamayan sa Pilipinas at OFW dito sa bansa South Korea. Kahit na ayaw nating pansinin, wala tayong pilit natin na hindi inaalam kung ano yung mga bagay-bagay, pero wala eh, talagang kailangan din natin malaman kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Ito guys, dito yung magandang place, lugar, para bago tayo umuwi makapag-update muna ako sa inyo kahit papaano. Ay! So, musta guys, sa mga nagpapa-shoutout pala, gusto ko pong shoutout kayong lahat. Pasensya na, minsan talaga hindi po masyadong nakakapag-update si Kabulo sa shoutout. Kaya Jimwell Ricaport, idol, nakaka-inspired lahat ng mga vlog mo, pa shoutout naman, shoutout sa'yo. At kay TV24, good morning Lods, ask ko lang if may written exam, madami pong vocabs, kaso 30% nun nalilito ako sa spelling. Sana okay lang naman kahit 35 years old mag-take ng exam, no? Salamat sa sagot, God bless Lods, ingat, pa shoutout na din Lods from Taiwan. Shoutout sa iyo si Kabayan at TV24. Yung po yung nakalagay dito na pangalan niya. Shoutout sa iyo. Galing pa siya ng Taiwan. So sabi niya, tinatanong niya kung okay lang daw ba yung age na 35. Okay na okay po yan. 18 to 38 years old po dito sa South Korea, madam. Madam ba o lalaki ba to? Madam o sir? Sabi niya, tinatanong niya yung kung may written exam. Wala pong written exam, mga fill in the blanks po. Kasi kung exam po kasi gaganapin yan sa DMW sa Ortigas dun sa building na yon. So CBT computer po ang gagamitin nyo during exam. Dun po kayo magsasagot at dun mismo yung type of exam po ninyo, nasa computer po. Kaya fill in the blanks lang po, pindot-pindot lang kayo dun sa mouse na yon kung ano dun yung sasagutin nyo. Kaya wag po kayo mag-alala. At kaya shoutout na rin po kay Christian Ortiz, shoutout po Kabulol, shoutout sa iyo. Mega love shoutout sa iyo, bro. At kaya RJ Del Rosario. Good evening, Cabs. Inihintay ko next video mo eh. Ang tagal naman. Joke lang, pa shoutout. Nako, Cabs, inaantay ko marinig pangalan ko sa video mo. Wow, pasensya na bro ha, kung medyo na-delay. Shoutout talaga sa iyo ha. Shoutout talaga kay RJ Del Rosario. Maraming salamat sa paghihintay mo sa vlog ko. Pasensya na medyo ngayon sa mga nagdaang araw mayroong mga trabaho na dumating sa company namin na napaka-busy namin, kaya medyo nagtagal kami ng ilang araw, laging overtime, kaya hindi tayo nakakapag-upload sa YouTube kahit na marami tayong edited na video na nakasave. Pasensya na bro ha. Sana makarating sa ito RJ Del Rosario. So shoutout sa iyo bro. Salamat sa pag-aantay mo. At ito sasagutin lang natin kay kay Kabayan na Mark Visperas. Ito, at ang sabi niya, Kabulol niya, new follower mo ko. Hard na po ako nitong last massive selection. Wow, congratulations po. As lang, baka pwede kang gumawa ng content about sa first timer na nakakaramdam ng kaba o pangamba. Kung anong klaseng work environment ang mapupuntahan namin. Need ba na marunong magsalita ng Korean? Or kahit anong maipapayo mo sa mga bagong hard? Mga dapat pagandaan. Salamat boss, more power. So napakagandang katanungan po niyan. Para po sa mga nagbabalak pumasok po rito, o kaya naman yung malapit nang pumunta rito, tulad niya, na hired na si brother, si Mark Visperas. Shoutout sa bro, baka malimutan ko yung pangalan mo. Ito dapat yung mga pinaghahandaan nyo kung papunta na kayo rito.
Una, sa pananalita, pagdating nyo rito, wala kayong dapat problemahin. Dahil tinitiyak ko sa inyo, ang maabutan nyo na factory dito, meron at meron kayong makakasamang Pilipino o di kaya naman ibang lahi na magaling o marunong o hindi man magaling pero nakakaunawa at nakakaintindi sila ng English. So, wag kayong mag-alala. Ngayon, kung wala ka naman makakasama, pwede ka naman mag-sign language sa kanila. At hindi ka rin naman nila pupwersahin sa trabahong hindi mo alam at hindi mo naiintindihan. Hindi naman sila yung pagdating mo, bara-bara na lang, on the spot, papagawa sa'yo. Siyempre, hindi. Dahil iniisip din nila dahil may pagkakuripot ang Koreano, baka magtrabaho at puro sira, siyempre hindi ka nila masisisi bago ka. Kaya hindi ka muna nila bibiglayin. Kumbaga dadaan ka muna sa pinakamagaan na trabaho na ibibigay nila sa inyo. Pero madalang lang dito sa Korea na maabutan mo, ikaw lang mag-isang Pinoy. Mostly 85% may mga makakasama kang Pinoy or di kaya naman, like I said, mga ibang lahi na katrabaho mo, makakasama mo at i-assist ka nila. But make sure lang, pag bago ka na, ito lang din yung paalala ko sa inyo. Kung hindi nyo naiintindihan yung trabaho at hindi nyo talaga alam o kaya naman hindi mo masyadong naunawaan yung instruction na binigay sa iyo ng Koreano, wag mong gagawin. Wag kang mahiyang magtanong, hindi baling makulitan sila sa inyo, basta't lagi kang magtanong kung hindi mo naiintindihan dahil posibleng ikapahamak mo to. Walang nakakahiya at walang masama sa pagiging makulit kung hindi mo alam. Ang masama kung nagmamarunong ka tapos hindi mo naman pala naintindihan talaga, or else mas worse ang mangyari kung hindi ka makasira dun sa item nyo o di kaya naman ikaw mapapahamak. So napaka-importante niyan, magtanong kung hindi naintindihan, di baling makulitan sila. So ano pa, pag nandito na kayo, wag nyo masyadong galingan, wag nyo masyadong sipagan yung pagtatrabaho nyo rito. Dahil yung iba pagdating dito, isang araw, 2 araw pa lang, hataw na, pakitang gilas na kagad. Yung tipong, kung ano yung binigay na trabaho sa inyo, tapos natapos ka ng maaga dahil binilisan mo, gusto mong magpakitang gilas, tinatrabaho mo kahit hindi mo trabaho, lugi ka. Di ba? Pero ano yun, swerte yun kay amo, kay sadyang. Kasi alam niya, masipag ka. Yan ang gusto ng mga Koreano. Pero sa bandang huli, baka pagsisiyan mo. Kasi kahit na alam mo lahat ng trabaho sa company nyo, pare-pareho lang naman kayo ng sahod, brother. Kaya dito, hindi pa damihan ng alam. Dito, mind game. Gets nyo ba ibig ko sabihin? Yung pagdating nyo rito, kung ano yung binigay sa'yo, yun lang. Huwag mo nang alamin pa yung iba kasi may mga pagkakataon na pag ayaw pumasok ng kasama mo at ikaw alam mo yung trabaho, pagod ka na rin, ayaw mo rin mag-overtime, ikaw ang ipupwesto dun sa lugar niya kasi alam mo yung trabaho niya. So yung iba mong mga kasama nakapahinga na ikaw nagtatrabaho ka pa. Di ba? Tapos, tawag dito, alam mo lahat ng trabaho sa kabila ng kabago-bago mo pa lang, pero ang tanong, may nagbago ba sa sweldo mo? Di ba wala? Parang mas dumami lang pa yung isipin mo sa mga ganung bagay. Dito, talagang it takes years bago ka talaga ma-increase dito. Kahit yung iba nga, kahit na 10 years na sila rito, hindi pa rin sila nadadagdagan. Basic rate pa rin kagaya sa labor yung sweldo nila. Kaya dito, hindi paramihan ng alam. Pagalingan ng mag-isip dito sa South Korea. So marami ng ganyan dito na sinasabi ko paulit-ulit. Dito sa Korea, mind game. Ano ho? Kahit na isa lang yung trabaho mo, papetiks-petiks ka lang, hindi ko naman sinabing magtamad ka. 'Di ba? Ang sinabi ko lang, kung ano lang yung binigay sa'yo, okay na yon. Wag mo nang alamin pa yung iba. Dahil hindi yun makakabuti, hindi makakadagdag sa sahod mo yun. Marami kang alam, tama, totoo yun, pero pagdating ng araw, baka pagsisiyan mo at magre-reklamo ka na. Samantalang yung mga kasama mo, nagpapahinga na, ikaw nagtatrabaho pa. Oo, malakas yung overtime mo dahil nag-overtime ka. Pero yung basic mo, kagaya ka rin nila. Hindi ka nakakalamang sa kanila. So, gets nyo, brother? Tapos, pagpapunta na kayo rito, siyempre, mag-iimpake kayo sa maleta. Huwag kayong magdadala ng napakaraming damit. Tulad ng, pupunta kayo dito, winter, magdala ka ng napakadaming medyas, napakadaming jacket, dahil malamig. Tapos, hindi na magkakasya yung pagkain na dala mo, gawa ng sinakop na lahat ng mga damit. So, wag ganon. Magdala ka lang ng isang jacket lang at saka mga t-shirt ganyan o kaya medyas ganyan. Kasi dito, napakamura ng mga bilhin regarding sa mga damit na yan. Either, brand new or second hand. Yun din yung second hand dito, yung hukay-hukay dito, hindi kagaya ng ukay-ukay sa Pinas. Dito talaga,
hindi talaga totally obvious yung damit na bibilin mo. Makakamura ka, minsan nga bagong-bago pa eh. Hindi kagaya sa atin. Kaya dito marami kang pwedeng mabilhan. Kasi kung ilalagay mo puro damit, eh wala ka nang mapaglagay sa pagkain mo, ang damihan nyo ng dalhin, pagkain. Kasi number one yan eh, yung pagkain dito kasi, yan ang medyo nahihirapan mag-adjust yung mga kababayan nating Pilipino. Dahil magkakaiba tayo ng panlasa, lalo na yung kimchi nila rito. Nung una ako, inaayawan ko yan, tsaka yung kasama ko si Kenneth, parang sinusumpa niya yung lasa, hindi daw niya magugustuhan. Pero nung kalaunan, kumakain na rin siya ng kimchi. So, ang ibig ko sabihin, sa una talaga, first month, 2 month, hanggang 3 month, mag-a-adjust ka sa pagkain. Kaya kung kulang yung dala mong pagkain, baka mangayayat ka, magkasakit ka. Kasi dito may pagkamahal ang bilihin sa Asia Mart para makabili ka ng Filipino food. Sumasakay pa yan ng aeroplano, kaya doble o triple ang presyo niya pagdating dito. So, kung nandiyan ka sa Pilipinas, bulol talaga. Magdala ka ng maraming pagkain, ramyun noodles, marami dito. Ang maraming dalhin mo, yung, halimbawa, yung tuyo, yung allowed sa airport. Huwag kang magdala ng delata, meron din dito. Pero possible din, pwede ka rin magdala ng delata kung talagang ayaw mo ng pagkain nila rito. Pag out mo sa trabaho, pwede kang magbukas nun at kumain ka, pero masama naman yung puro delata, brother, ha? Tapos magdala ka ng vitamins. Dito sa Korea, napakamahal ng vitamins. Kung dyan sa Pilipinas, nagba-vitamins ka at hiyang mo, sinasuggest ko sa'yo, magdala ka ng vitamins. Dito napakamahal ng vitamins at bibihira, mahirap makahanap ng vitamins na ginagamit o iniinom natin dyan sa Pilipinas. So, yun na. Madaming pagkain instead of maraming damit ang dalhin nyo. So, ano pa ba? Magdala kayo ng mga efficacent oil, mga Vicks. Yung, kung pupunta ka ng winter dito, yung mga paracetamol, biogesic, huwag nyong kalimutan. Dahil dito, kahit maraming gamot, kung hindi hiyang ng katawan mo, kasi naniniwala ako dun eh, di ba? May mga tao nilalagnat, uminom ng biogesic. Example lang. So, hindi tumalab. So, kung yung iba uminom ng Colban, doon pa lang umepekto, nawala yung lagnat. So, kahit na pare-parehong gamot yan na para sa lagnat, minsan kung ano yung hiyang ng katawan natin, doon tayo, di ba? Parang sa mga vitamins, may vitamins na iniinom mo pero hindi ka tumataba. Pero nung nag-try ka sa iba, bukod sa tumataba ka at nakakatulog ka. So, ibig sabihin, hiyang mo yun. So, ganun po yung ibig ko sabihin sa mga binibili yung gamot sa Pilipinas, kasi dito minsan gawang Korea at saka gawang Pinas, parang may malaki ang difference. So ano pa ba? Ito last. Pagpapunta na kayo dito sa South Korea, naka-ready na lahat yung mga documents nyo, wag nyong kalimutan mag-iwan ng Xerox copy ng tawag dito passport nyo, mga legal ID nyo, yung pagkakakilanlan para sa inyo. Kung may asawa ka, iwan mo sa kanya. Copy ng kontrata mo, copy ng contact number ng company mo, ibigay mo sa asawa mo, Xerox. Magpa-Xerox ka ng marami dahil sa future, hindi mo masasabi, kakailanganin nila yan. Kung wala silang kopya ng passport mo, ng ID mo, hindi mo masasabi, baka isang araw gusto mong bumili ng sasakyan, o kaya gusto mong kumuha ng bahay na hulugan, bumili ng lupa na hulugan. Siyempre, ikaw yung magbabayad, kumbaga, ang pinaka mo lang dun yung asawa mo o magulang mo kung wala ka pang asawa. So, gagamitin nila yung ID mo. Malaking aberya kung ipapadala mo through LBC o kaya DHL. May mga agency kasi o company sa Pilipinas na hindi na-accept yung through cellphone lang, di ba? I-send mo lang sa tapos papaprint. Gusto nila yung original, yung sign mo talaga, yung ID mo na nakikita nila. So, nangyari na sa akin yan at sa karamihan, wala silang kopya o di kaya may nangyari sa'yo, hindi nila alam kung saan kanila pwedeng makontak o di kaya naman kung hindi kanila makontak, may company na sasagot sa tawag nila o pwede kanilang tawagan doon sa number na yon, alam nila doon ka nagtatrabaho. Ang ibig ko sabihin, meron silang pwedeng makontak pag dumating yung time na hindi ka nila makontak. Gets nyo ibig ko sabihin? Parang nagkagulo na. So, yun ang mga importanteng bagay na kailangan yung tandaan pag paalis na kayo sa Pilipinas, papunta ng South Korea. Hindi lang naman sa South Korea, kahit sa saan ng bansa. Yun ang unang-unat gagawin nyo, yung mga sinabi ko sa inyo. So, hindi ko lang alam sa inyo, ako yun ang ginawa ko, at ayan yung opinion ko. Lagi ko sinasabi, do it what works for you. Marahil tama kayo, mali ako, kagaya ni Carlos Agassi na lagi sinasabi. So, ginaya ko na lang. So, kung ano yung makakabuti at ano yung sa palagay nyong makakatulong sa inyo, yun ang gawin nyo. Pero yung sa mga kontrata, yun, pinaka-importante yun, mag-iwan kayo ng copy, kahit Xerox man lang. Hindi naman pwedeng original, di ba?
Para naman kahit papano, pag kinailanganan ng pamilya mo sa Pilipinas, meron silang kopya. Nagigets nyo mga kabulol? So paano, kailangan natin bumalik. Bukod sa dumidilim na, baka mamaya hindi ko na makain to, hapunan na, sayang naman yung effort natin na paglalakad dito. By the way guys, last week nagpunta kami ng 81 kahit wala naman kaming sadya doon. Kumbaga pinakita ko lang kay Kenneth yung daan kung saan yung papuntang 81. Pagdating ng araw, magre-renew siya ng passport, alam na niya kung saan. Tsaka para na rin makatakas kami kay amo. Dahil ang lalaki ng kinakaltas sa amin. Gusto niya lagi kaming mag-overtime. Yun namang kinikita namin sa overtime. Napupunta lang sa kanya sa kaltas. So ginawa namin yung isang araw last week. Para naman hindi puro factory nakikita namin dito, maiba naman yung ambience, atmosphere, English yun ha. So nagsadya kami doon. So abangan nyo, ine-edit pa natin guys. Again, pasensya na guys ha, sa mga nag-aabang sa videos ko. So again, congratulations sa mga nakapasa sa exam, sa mga nagkaroon ng employer na select sa massive selection, at sa mga hindi naman pinalad, ganyan talaga yung buhay brother. Marahil yan yung sukatan, yung basian kung gaano talaga ka-desidido yung sarili nyo na makamit yung isang bagay. Diba? Pag gustong-gusto natin kasi yung isang bagay, diba, lahat gagawin natin. Hindi yan nasusukat sa unang subok, pangalawang subok. Hanggat may pagkakataon, i-grab nyo. Dahil alam naman natin guys, ang South Korea talaga magiging stepping stone sa mga pangarap natin. Ito lang yung bukod tanging bansa na napakalaki yung sahod, ang baba ng qualification nila. Biruhin mo, kahit elementary graduate ka lang, pwede kang makapagtrabaho rito at kumita ng 80 to 150k. Di ba? So, saan ka pa? Kaya naman, bago ka makarating dito, kailangan mong pagdaanan yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng iba. Di ba? So, unfair naman kung ikaw hindi ka dumaan doon, tapos bigla ka nalang nakapunta rito, scam yun, walang ganun. So, yan ang isipin mo. So, gawin mo yung nagawa nila, kung kaya nila, kaya mo rin. Huwag ka lang mawala ng pag-asa, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Okay? So, paano? Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Nabubulo na si Kabulol. So, kakainin ko na yung nabili natin tinapay at ramyon. So, ingat kayo guys. At saka, lagi yung tatandaan, when the time is right, the Lord will make it happen. Ano ho? Huwag niyong pwersahin ng mga bagay-bagay kusang dadating niya sa harapan niyo. Basta magsipag kayo, huwag lang kayong nakatunganga na walang ginagawa. Magsumikap kayo at magplano sa buhay at kailangan may goal tayo. So that's it. Yun na talaga. Bye-bye.